Salamat, Dok, sa inyo. Salamat sa pagtulong nyo. Pag-aalaga ay tapat at totoo. Maayos na kalusugan, buong hangat kanino man. Sa bawat Pilipino'y kayo ang takbuhan. Salamat, Dok! Salamat, Dok! Salamat, Dok! Sa pagtanda ng tao, may mga pagkakataong sadyang nanghihina ang pandinig na kalaunan maaaring magtuloy sa tuluyang pagkabingi. Presbycusis ang tawag dito. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ito ang sanhi ng pagkabingi o pagkawala ng pandinig ng tao. Sa pinakahuling datos na inilabas ng World Health Organization, tinatayang aabot sa 280 million ang may problema sa pandinig. At 2/3 o 2 sa bawat 3 may hearing problems ay galing sa mga bansa sa Asia kasama na ang Pilipinas. Kapansin-pansin rin ang paglobo ng bilang nito sa pagdaan ng mga taon. Pero ang higit na nakakaalarma ay ang pagdami ng mga kabataang nagkakadiferensya sa pandinig. Sa pag-aaral ng Hearing International, tinatayang mahigit 1 milyong kabataang Pilipino ang may problema sa pandinig. Aalamin natin ang mga sanhi, pagsusuri, pag-iingat at gamutan sa pagkabingi at mga problema sa pagdinig. Kasama po natin ngayong umaga si Dr. Norberto Martinez. Isa po siyang otorhinolaryngologist. Head po siya ng Hearing and Balance Disorder Lab sa St. Luke's Medical Center at presidente po ng Better Hearing Philippines Incorporated. Good morning, Doc. Morning, Cheryl. It's nice to have you again. Thank you so much. Medyo matagal-tagal na pero pag-uusapan po natin ulit yung problema natin sa pagdinig. If we're gonna define it, yung deafness po, kasi may sinasabi tayong partial and complete, kailan po natin to masasabi to? Pag sinabi nating deafness, yung parehong tenga niya is talagang non-serviceable o hindi na pakinabangan ang pandinig. No? Yun ang tinatawag na deafness. Ibig sabihin, parehong tenga ang may problema.